Hello, this is G. Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Doon pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. Nag-cleanse din po ako, so kung gusto niyo po magpa-schedule, i-PM niyo lang po kami sa GG Star TV. Available na rin po ang aming pampaswerte na bracelet. Meron din po kami pangontas sa Gayuma. At meron din po kaming all-in-one na bracelet. So kung gusto niyo po mag-order, naka-pin post na po sa baba yung link na aming Facebook page. Paki-check nyo na lang po. So tingnan natin kung minahal ka ba talaga ng person mo at ano yung nararamdaman niya ngayon. King of Swords, Ace of Wands, The Lovers, Seven of Cups, Knight of Wands. So nakikita ko dito, mataas yung pride ng taong to dahil ayaw niyang humingi ng tawad sa mga kasalanang ginawa niya sa'yo. So nakikita ko dito, nag-invest ka ng lahat ng time dito sa taong to. Lahat ibinigay mo sa kanya. Kumbaga, sinacrifice mo para sa taong to. So, nakikita ko dito, maaring na-involve yung person mo sa iba or nagkaroon ng third party. Yung iba naman dito, hindi na kayo kinausap, bigla na lang binalak or wala nang communication na naganap. So nakikita ko, itong taong to, sarili niya lang yung iniisip niya. Hindi niya iniisip kung ano yung nararamdaman mo. Dahil ikaw dito, sobrang pagmamahal ang ibinigay mo. Halos wala nang natira sa'yo. Ito yung nakikita ko na umikot yung mundo mo sa taong to. Pero ngayon, buo na yung decision mo na mag-move forward or piliin yung sarili mo. Alam mo na masakit pa rin hanggang ngayon dahil may pagmamahal ka pa rin sa taong to. Four of Swords na nakikita ko dito. Ngayon, lugmok na lugmok ka. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Kumbaga, gusto mo lang magkaroon ng peace of mind na tuluyan na makalimutan yung taong to dahil sobrang sakit ng ginawa niya. Hindi mo alam bakit pinaasa ka niya or pinag-antay ka pa. So, sa nakikita ko dito, gusto mong alisin na to sa isipan mo dahil hindi mo na kaya pang magtiis sa taong to. Paulit-ulit na lang na lagi kang sinasaktan. Ito yung nakikita ko na gusto mong mag-focus muna dito sa sarili mo. Page of Wands na nakikita ko rin dito. Ngayon, marami ka ng plano. Gusto mong tuparin yung mga bagay na hindi mo nagawa nung magkarelasyon pa kayo. Sa nakikita ko dito, pinipilit mo bumangon or piliin yung sarili mo araw-araw kahit na alam mo na may parte pa rin sa puso mo at isipan mo na gusto mong makasama yung taong to or bumalik sa dati yung relationship nyo. Kaso, iniisip mo na baka masaktan ka lang ulit kung aasa ka sa taong to. Ito yung nakikita ko. Kaya, ipinagpapatuloy mo na mag-move forward or kumbaga piliin yung makakabuti para sa'yo. The Tower. So, nakikita ko rin dito. Ngayon, lahat ng mga sakit na nararamdaman mo, hindi lang naman ikaw yung nakaka-experience. Kumbaga, nararamdaman din ng taong to yung bagay na nawala ka na or kumbaga hindi ka na naghahabol pa sa kanya at wala ka ng pakialam pa dito sa nararamdaman niya. So, sa nakikita ko, itong person mo, na-realize din niya na mali pala yung mga ginawa niya na pinagpalit ka sa iba or niloko ka. Sa nakikita ko dito, merong nangyayari sa taong to ngayon na pinagdadaanan niya rin kasi maaring pinagpalit ka sa iba, ngayon meron ng separation na nangyayari dun sa relationship nila, kumbaga hindi rin nag-work. So, ang nakikita ko dito, iniisip ng taong to na sana hindi kanya niloko, sana hindi niya pinagpalit sa iba yung
relationship nyo. Kasi ikaw dito, pinakita mo yung totoong pagmamahal mo sa taong to. Pero ngayon, naiisip ng taong to na mali lahat ng mga naging decision niya at sising-sisi yung person mo. Maaring nagkakaroon din siya ng problema sa finances niya or dito ngayon sa kanilang relasyon at gusto niyang maibalik sa dati. Kaso hindi niya alam kung papaano hihingi siya ng tawad dahil alam niya sa sarili niya na ikaw dito, ayaw mo na. So, sa nakikita ko dito, kung ano man yung ginawa ng taong to sa'yo, na nagloko siya sa'yo, ramdam niya na rin ngayon. Kumbaga, wala siyang ibang malapitan dahil alam niya sa sarili niya na ikaw lang yung taong tumulong sa kanya na yung panahon na kailangan ka niya, nandyan ka palagi para sa kanya. Pero ngayon, ni isa, walang gustong tumulong sa taong to. The Temperance na nakikita ko dito, may mga time pa rin na nalulungkot ka, naiiyak ka dahil naalala mo pa rin yung mga memories nyo ng dati mo naging karelasyon. Pero sa ngayon, tinatry mong i-balance yung sarili mo. Kumbaga, gusto mong mag-focus na sa present situation mo. Alam mo na mahal mo pa rin siya at hindi naman ganun kadali na mabura ito sa isipan at sa puso mo. Pero sa nakikita ko dito, mas nangingibabaw na sa iyo ngayon na kailangan mong matutunan na mahalin yung sarili mo kaysa na ibigay yung pagmamahal mo dito sa taong hindi naman binalyo ka. Four of Cups, na nakikita ko rin dito, itong person mo, may possible pa rin na magparamdam ito or makipag-communicate. Pero ikaw dito, tinatry mong i-heal na tong sarili mo. Ito yung nakikita ko dito na buo na yung decision mo eh. Hindi mo na tatanggapin pa yung taong to dahil alam mo na kahit na anong gawin mo, itong taong to, paulit-ulit ka pa rin lolokohin or ipagpapalit sa iba or mangangako lang na magbabago siya tapos gagawin niya na naman yung dati na niloko ka or pinagpalit sa iba. So sa nakikita ko dito, na-realize mo na merong taong paparating sa buhay mo na rerespetuhin ka, mamahalin ka at ibabalyo ka. Hindi yung taong ngayon niya lang na-realize na mahal ka pala niya dahil meron na siyang na-experience na karma. So sa nakikita ko dito, kung ito man yung pinagdadaanan mo ngayon, pinapakita dito na ma-overcome mo to. Alam ko na nahihirapan kang mag-decision ngayon at meron pa ring bagay na naiisip mo na baka this time magbago na yung taong to. Pero mas nangingibabaw na kasi sa'yo ngayon na piliin mo yung sarili mo. Kumbaga magkaroon ng katahimikan dahil itong taong to puro stress ang ibinigay sa'yo. So sa nakikita ko dito, halos nga nalugmok ka. Maaring nag-invest ka dito emotionally and financially. So sa nakikita ko, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon na paghihirap or itong heartbreak na nangyari sa'yo, mawawala din to. Kumbaga, magiging okay din ang lahat. So, sinasabi dito na itong person mo, meron siyang karma na pinagdadaanan ngayon at gusto ng taong to na kumbaga maibsan din yung nararamdaman niya at gusto niya na bumalik na sa'yo para mawala din tong sakit na nararamdaman niya. Pero ikaw dito, ipagpatuloy mo kung ano tong nasimulan mo. Kung gusto mo na mag-move forward na, then piliin mo yung sarili mo ngayon. Dahil sa nakikita ko dito, kaya lang naman gusto ng taong to na makipag-communicate sa'yo or bumalik dahil nga nakaka-experience siya ngayon ng karma. So magtingin tayo ng final message. The Judgment, sa nakikita ko dito, magkakaroon din ng paghuhukom dito sa iyong sitwasyon. Kumbaga, marirealize mo rin na hindi mo deserve itong nangyayari sa buhay mo. So, kung itong ginawa ng taong to sa'yo,
iniisip mo na walang mangyayari sa kanyang karma or hindi niya mararamdaman din tong sakit na pinaramdam niya sa'yo. Sinasabi dito, magkakaroon din ng karma sa taong to or babalik din sa kanya lahat-lahat itong sakit na nararamdaman mo. Kung hindi niya pa nararamdaman to ngayon, pinakita dito na merong mangyayari din sa taong to. Alam ko hindi mo to hinihiling na magkaroon siya ng karma or anything, pero pinakita dito na itong person mo ay magigising din sa katotohanan na marirealize niya rin na sinayang niya yung taong nandyan palagi para sa kanya na nagmahal ng totoo. So, sa nakikita ko dito, maaring may mga kadiling kayong air sign, fire sign, water sign. So, ito lang yung nakikita kong message dito at kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment at huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel at maraming salamat ulit at see you soon.